Bumagsak naman ang isang LED wall sa isang concert sa Santiago, Isabela. Nangyari yan sa pagdiriwang ng Balamban Festival ng lungsod. May mga sugatan sa insidente na agad ding nabigyan ng paunang lunas. Ayon sa mga otoridad, bumagsak ang LED wall dahil sa malakas na hangin. Mainit-init na balita, panibagong harassment ng China sa West Philippine Sea. 3 Chinese vessels ang bumuntot at dumikit sa BRP Emilio Jacinto ng Philippine Navy sa Bajo de Masinloc na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, halos bumanggana ang isang People's Liberation Army Navy vessel sa BRP Emilio Jacinto na nooy nagsasagawa ng maritime patrol operations. Sa isa pang video, binubuntutan ng isa pang Chinese Navy vessel ang BRP Emilio Jacinto. Sabi ng AFP, isang China Coast Guard vessel din ang sinubukang humarang sa dinaraanan ng barko ng Pilipinas. Ang naturang insidente paglabag daw sa International Regulations for Preventing Collisions at Sea o COLREGS. Wala pang pahayag ang China kaugnay sa insidente pero dati na nilang iginigini na sila ang may karapatan daw sa Bajo de Masinloc. At parin, nagningning ang premiere night ng pelikula ni Sparkle actor Matt Lozano at kapamilya actress Daniela Straner na The Last Goodbye. Stunning in their matching green outfits sina Matt at Daniela nang humarap sa fans kasama ang kanilang co-stars at director na si Noah Tonga. Ang pelikula ay tungkol sa love story ni na Xavier at Hart. High school sweethearts na haharap sa tamis at pait ng pag-ibig. Todo support dyan ang Sparkle GMA Artist Center. Present ang Sparkle stars sa sina Mikey Quintos, Anton Vinzon, Aya Domingo, Aidan Veneracion, Chef Jose Sarasola at Cloud7 members na sina Johan, Cairo at Egypt. Sugod na sa mga sinihan dahil showing na ang The Last Goodbye. 5.4% ang gross domestic product o GDP growth na naitala ng Pilipinas sa unang quarter ng 2025. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, mas mataas yan kumpara sa huling dalawang quarter ng 2024. Ayon sa PSA, kabilang ang mga sektor ng wholesale at retail, finance at insurance at manufacturing sa mga may pinakamalalaking ambag sa paglago ng GDP nitong first quarter ng 2025. Bagaman bumilis ang GDP growth rate, mas mababa ito sa target range ng gobyerno na 6 hanggang 8% para sa taong 2025. Kaugnay ng mandatory drug testing sa PUV drivers, muling pagbubukas ng application for consolidation at paghahanda sa mga bibiyahe ngayong eleksyon 2025. Kausapin natin si Department of Transportation spokesperson, Assistant Secretary Ramon Ilagan. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rapi at Susan. Good morning to all of you. Paano yung magiging sistema ng mandatory drug testing sa mga PUV driver? Magiging libre ba ito? Rapi, thank you for that question. No? Unang-una po, sakop lahat ng mga PUV drivers. No? Kasama po dyan mga jeepney, bus, TNBCs, like Grab, motorcycle taxis. Kasama rin po ang truck dahil considered po ito na PUV. And they will include this memorandum or sa MC na ilalabas ng LTFRB as soon as possible. Implementing guidelines po ito. Ikalawa, lahat po ng covered ng PUV drivers, kinakailangan mag-undergo ng drug test before employment bago sila pumasok. Dapat din silang sumailalim sa drug and alcohol test 8 oras pagkatapos po na aksidente or major traffic violation. Ikatlo ho, na rules, regular drug testing every 6 months ang kinakailangan ipatupad with periodic random drug testing sa mga terminals dyan. Kasama po ang DOTR, DOH, PIDEA at iba pang mga ahensya. Yung PUV drivers po must carry their test result at all times while operating their vehicles. At importante ito, Rapi, lahat po ng cost ay dapat i-shoulder ng mga operators. Okay. Tutol po yung grupong piston sa mandatory drug testing requirement. Hindi naman daw nito matutugunan yung problema sa transportasyon at dagdag gastusan. Although sabi nyo nga, libre naman ito. Ano pong reaksyon nyo rito? Alam mo, Rafi, ang importante dito, sana nakikinig din natin mga transport groups, ang kailangan na importante ang buhay at kaligtasan ng ating mga pasahero sa daan.
over the cost of the operators kesa sa gastos. Mas importante po ang buhay. Sa inilabas po na bagong department order ni Secretary Vince, dapat ang lahat ay sumunod sa mandatory drug testing to avoid and prevent accidents. Operators also should invest dahil may kita po naman sila. So maghihigpit po talaga ang LTO, ang DOTR, ang mga ahensya pagdating po dyan sapagkat ayaw nila na merong sunod-sunod na aksidente dahil ho sa may mga nakainom, may mga under ng drugs. So yan po ang panuntunan na gagawin po under the new DO. Opo, bukod daw po sa gastos sa mga operator, pati yung oras na gugugulin sa pagpapatest, mawawala yung kanilang kita habang sila nagpapatest. Well, alam po ninyo, ang kasamang Rafi, kinakailangan may sakripisyo din. No? May sakripisyo ang gobyerno, may sakripisyo. Pero lahat ito, tinitignan natin ito, hindi lamang po kita. Yun ang pakiusap natin. Kinakailangan po sa modernization, makisama ang lahat. Kaya po siguro maaring yung una ay hindi maarong naging successful yung modernization kasi maraming kaakibat na problema. So, we're calling on them na sana makipagtulungan po sa gobyerno sa modernization para sa kapakanan ng mga pasahero. Okay. Ilan pa po ba yung inaasahan nyo magpapakonsolidate? Ngayon pong muling bubuksan yung application for consolidation at issuance ng provisional authorities. Ang natitira po ay sa hindi pa nakapag-consolidate ay about 15% or over 20,000 members po ito. Nationwide po ito. Ng mga PUJ. Kaya nga po binuksan na muli ang modernization program para may pagkakataon sila na sumali at mag-consolidate. Kapag sila ay nag-apply, bibigyan po sila agad ng 1 year na provisional authority habang pinoproseso po ang kanilang consolidation. Then, automatic po ito na 5 years na franchise na ibibigay ng LTFRB para sa mga traditional na public utility jeepneys at 7 years naman po sa mga modernized. Ang magko-consolidate po ay bibigyan din ng tulong at maaring ilibre na ang mga processing fees at iba pa. Kailangan sila mag-consolidate, otherwise sila po ay mananatiling kolorum at illegal. Kaya iyan ho ang batindi rin ang operasyon ng ating LTO sa mga kolorum. Kaya nakikiusap kami sana makipagtulungan po sana ang ating transport sector, ang operators, ang taong bayan na maging successful itong modernization para sa lahat. Yun na nga daw po yung ilang reklamo ng ilang transport group dahil iba yung kanilang inasahan. Ang sabi, pinaasa daw sila ng DOTR dahil ang akala nila outright na 5-year pagpayag sa kanilang mag-operate ang ibibigay ng DOTR. Pero ito kailangan pala talaga nila mag-consolidate. So talagang yun po ang hindi mababago, dapat mag-consolidate yung mga operators. Tama po. Sa bagong department order, papayagan po ang hindi pa nag-consolidate. Maluwag po dyan. Dahil sila ibibigyan po ng provisional authority. Kahit na traditional jeepney po yan. Pero ang mekanismo po dyan ay dapat ito ay roadworthy. Kailangan po maayos naman ang gulong, maayos ang makina, maayos ang katawan. In other words, pagsakay ni Juan de la Cruz, mapifeel niya na safety siya kahit hindi modern ito pero inayos po ito roadworthy. Yan ang isa sa requirement. At ang Provisional Authority o PA na ibinibigay sa kanila ay 1 taon at eventually kailangan sila mag-consolidate at pumasok na po sa programa ng modernisasyon. Yan po ang timetable na ibibigay sa kanila ng pamahalaan para mag-materialize po itong modernization program. Well, abangan po natin yung compliance dyan. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din po. Magandang umaga. DOTR spokesperson Asek Ramon Ilagan. Mga kapuso, kahit napapadalas na ang mga thunderstorm tuwing hapon o gabi, maigi pa rin paghandaan ng matinding init at alinsangan ngayong Huwebes. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa danger level na 44 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan at Sangli Point, Cavite. 43 degrees Celsius sa Pasay City, Sinait, Ilocos Sur, Lawag, Ilocos Norte, Etiaga, Isabela, Iba, Zambales, Hamiling, Tarlac, Masbate City at sa Catarman, Northern Samar. Posible namang umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index sa Tanawan, Batangas, Los Baños, Laguna, Coron at Tuyo sa Palawan, Daet, Camarines Norte at sa Rojas, Capiz. Easterlies ang patuloy na nagdadala sa atin ng mainit na panahon ayon sa Pag-asa. Mga kapuso, dalasan pa rin ang pag-inom ng tubig para maiwasan ng heat cramps, heat exhaustion o kaya'y heat stroke. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Trahedya ang sinapit ng isang lalaki matapos iligtas ang kanilang trabahador sa isang hukay
sa Davao City. Sara, ano nangyari sa kanya? Rafi, nasawi ang biktimang taga-barangay Pangyan matapos maiwan sa loob ng hukay na may masangsang na amoy. Kwento ng kanyang misis, nagpahukay sila sa likod ng bahay para gawing imbakan ng tubig ng kanilang babuyan. Humingi sa kanila ng saklolo ang mga naghuhukay nang mawalan ng malay ang isang trabahador. Doon na tumulong ang kanyang mister na kalaunay na iwang mag-isa sa loob ng hukay. Sinubukang sagipin ng kanilang mga kaanak ang kanyang asawa pero hindi nila natiis ang nakakasulasok na amoy. Pagdating ng mga rescuer, nakuha ang katawan ng biktima na wala ng buhay. Maayos na ang lagay ng iba pang nahilong biktima. Inaalam pa ng mga otoridad kung ano at saan nanggagaling ang masangsang na amoy. Sabi naman ng asawa ng biktima, sa likod bahay nila inililibing ang nangamatay nilang alagang baboy. Sa ngayon, tinabunan ng lupa ang nasabing hukay. Isang fetus ang natagpuan sa basurahan sa Lapu-Lapu, Cebu. Nadiskubre sa Barangay Pusok ang bangkay ng sanggol na lalaki na nakabalot sa plastik. Ayon sa pulisya, nasa 6 hanggang 7 buwang gulang ang fetus. Isa sa ilalim sa autopsy ang katawan niya. Patuloy ang investigasyon para matukoy kung sino ang nag-abandona sa fetus. Kabilang sa mga tinitingnan kung may malapit na CCTV sa lugar. Tututukan ni Mayor Abby Binay ang pagtanggal ng buwis sa mga bonus at overtime pay. Itutulak ni Senadora Pia Cayetano ang Doktor para sa Bayan program. Pagbabantay naman sa pondo ng bayan ang tututukan ni Ping Lacson. Si Senador Lito Lapid binigyang diin ang pagpapalawak ng eco, agri at medical tourism. Batas para sa libreng pabahay ang isinusulong ni Manny Pacquiao. 14th month pay law naman ang ipapanukala ni Tito Soto. Ipaglalaban ni Senador Francis Tolentino ang West Philippine Sea. Serbisyo ora mismo naman ang ipinangako ni Erwin Tulfo. Mas mababang singil sa kuryente ang isusulong ni Benhur Abalos. Nangako si Congressman Bonifacio Busita na prioridad niya ang transportasyon at agrikultura. Tunay na pagbabago ang binigyang diin ni Teddy Casino. Kasama niya sa pagtitipon sa Quezon City si Jerome Adonis. Suportado ni David De Angelo ang streamers at content creators. Magna Carta para sa barangay officials ang isinusulong ni Atty. Angelo de Alban. Factory workers sa Parañaque ang binisita ni Atty. Luke Espiritu. Suporta sa local industry ang idiniin ni Senador Bongo. Kasama niyang nag-ikot si Philip Salvador. Nag-motorcade sa Nueva Ecija si Atty. Raul Lambino. Nangampanya sa Maguindanao del Norte si Amira Lidasan. Naisolusyonan ni Congressman Rodante Marcoleta ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Nag-ikot si Dr. Richard Mata sa Antipolo at Muntinlupa. Pagpapabuti ng seguridad sa pagkain ang tinalakay ni Kiko Pangilinan sa Cebu. Inihayag ni Ariel Kerubin ang halaga ng pagprotekta sa boto. Suporta sa mga maliliit na negosyo at abot kayang pabahay ang pangako ni Congresswoman Camille Villar. Sa Butuan City, nangampanya si Bam Aquino. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dalawang mahalagang eleksyon ang ating binabantayan, ang 2025 midterm elections dito sa Pilipinas at ang papal conclave o pagboto ng mga cardinal electors sa susunod na Santo Papa. Pag-usapan natin yan kasama ang isa sa mga election 2025 partner ng GMA Network, ang Catholic Media Network, sa pangunguna ng kanilang presidente, Father Francis Lucas. Magandang tanghali at salamat po sa pagpapaunlak ng panayam. Magandang tanghali, Rafi, at lahat ng inyong tiga-pakinig at tiga-subaybay. Opo, unahin po natin yung 2025 midterm elections. Ano ba dapat yung mga katangian na taglay ng mga kandidatong iboboto? Ang nakita kong napakahalaga dyan ay yung katiwa-tiwala na hindi pagbibili ang bansa at hindi mangungurap sa kaban ng bansa dahil trilyon talaga ang nawawala eh. Nawawaldas eka nga at pasikreto pa ang style. Kaya lang, huwag yung mga popular lang. Kasi marami tayong hindi kilala na matitino. Pero makikita rin natin yan dahil ngayon naman ay we live in a digital world. Oo nga po. Pero malaking problema ngayon yung vote buying at saka fake news.
Ano po ba ang pwedeng gawin ng mga botante para wag magpadala sa mga ganito ngayong pong eleksyon? Kahit nga itong conclave ng Katoliko, parang fake news siya sa mga kardinal ang hirap-hirap talaga ng fake news kasi hindi mo alam sinong tatanungin mo. Kaya para ako, ang simple lang, para hindi mawaldas ang utak natin sa fake news, ang ating tututukan ay yung mga licensed media outlets gaya ng GMA7 at lahat ng kanyang mga sangay, yung mga ibang networks natin, yung Catholic Media Network at iba pang mga network na kasapi ng KBP. At syempre, meron kasi tayong editors at dumadaan talaga, hindi ho ba, sa masusing pagsusuri yung ating mga ibinabalita. Ano pong paalala nyo sa mga botante na hanggang ngayon undecided pa rin sa kung sino yung mga dapat nilang iboto? Tingnan na lang ninyo ang naging performance. Kasi nga, marami dyan ay daldal ng daldal, pagkatapos magdadaldal, hindi mo nakikita sa gawa, hindi nakikita sa patunay ng kanilang pagkilos pag sila'y nasa pwesto na o kaya bago yung pwesto. Isa pang nakikita natin ay sana iwasan natin yung mga dynasty, isang probinsya, buong Pilipinas, halos magkakapatid, magkakamag-anak. Ano mangyari naman? Sinolo na nila ang Pilipinas. Mapunta naman po tayo sa isa ring eleksyon, ang Papal Conclave. Gaano po ba ka-crucial yung magiging papel ng magiging susunod na Santo Papa para sa simbahang Katolika? Unang-una, ang Catholic Church ang pinaka-organized, pinaka-structured at pinakamalaki ang populasyon ng kanilang kasapi sa buong daigdig. More than 1.4 billion. Pag sinama mo mga Kristiyano, lalong mas malaki. Pangalawa, ang simbahan ay walang power ng military. At ang kanilang estate ay ang liit, Vatican lang sa loob ng Roma. Na nung araw yan, maraming papal state. No? Ang lalaki may private army pa nga, may mga military. Kaya nga, ang sinasabi nga ng mga papa, lalo tigil si Pope Francis, sabi niya, mula nung lumiit ang Vatican, mula sa malaki niyang dating ari-arian sa mga bansa, at mga estates, ay lalo siyang nakilala. Kasi itong gusto ng Panginoon. Kaya nga ito ay, kung tutuusin natin, makita mo ang buong daigdig, ang lahat ng network sa buong daigdig. Ano man ang relihiyon, ano man yung bansa, bakit gustong malaman sino na kaya ang mananalo? At very crucial yan dahil nga may polycrisis ngayon sa daigdig at meron ding maraming krisis sa ating Catholic Church dahil maraming hindi magkamayaw sa mga bago daw na mga pamamaraan ni Pope Francis. Although ako, sa sinasabi ni Kristo, hindi man ako ang nagyayabang dyan. Kaya nga napakasimple niya, napaka mababang loob niya, at mamamatay na lang siya, pinilit pa niya na walang katakot-takot na lumibot pa doon sa Vatican, diba? At makipagkamay, magsalita, at sa iba na nga niya pinabasa ang kanyang speech. Hanggang sa the next day, ay kinuha na siya ng Panginoon. Of course, base sa interes, hindi lang talaga importante para sa simbahang Katolika ang susunod na Santo Papa, kundi para sa buong mundo dahil they look up to him sa kanyang leadership. Sa mga nakalipas na pagpili ng Santo Papa, ano ba yung mga nagbago ng mga protocol o tradisyon pagdating po sa proseso ng botohan? Ang nakita ko dyan, pagbabalikan mo yung UDG, University Dominici Gregis, yung Shepherd of the Flock, kung translate sa English. Ito'y maikli lang na Apostolic Constitution. Ibig sabihin, ito'y dapat masunod. Meron konting, si John Paul II ang gumawa niyan. Binago niya yung lahat ng tradisyon ng pamamaraan. At dinagdagan niya yung iba tinanggal niya. So, tapos si Pope Benedict XVI, may binago rin siya doon. Si Pope Francis yung number lang ng mga kardinal na pwedeng isama sa eleksyon. So, sa conclave nung sinasabi ko, ang isa sa nakita kong matinding pagbabago dyan na hindi madalas mapag-usapan ay yung nagtatanong tayo, di ba? Gaano katagal ba yan? Kailan ba yan? Tandaan natin, may mga panahon na ang haba, taon nga binilang Pero dito sa bagong UDG, ito yung dokumento, ang ginawa ni John Paul II at ni-revise pa, minodify pa ni Pope Benedict XVI,
pag umabot ng 33 to 34 balloting, ha, I'm not talk of days kasi mas madaling bilangin yung balloting. Opo. Pagkatapos nun, ay dalawa na lang ang unang sinabi ni Pope John Paul II ay hindi na 2/3. Ngayon kasi 2/3. 133-89 dapat ang bumoto sa iisang tao lang. So, ngayon, ang ginawa ni Pope John Paul II para bubilis-bilis ng konti, after 33 balloting o 34, kung may first ballot sa first day, ay tinanggal na yung 2/3. Ang gawa naman ni Benedict XVI, ang sabi niya, hindi, ang gagawin natin, dalawa na lang yung top na dalawa ang iboboto. Doon na lang pagpipilian. Okay. Pipilian. Pero, babalik siya sa 2/3. Hindi super majority. Kung hindi 2/3, hindi basta simple majority. So, yun ang nakita ko malaking pagbabago sa conclave, sa conclave. Pero sana nga, hindi na aabot sa ganung katagal, para masilayan at makita na natin yung bagong Santo Papa. Sa nakaraang modern world, mula nung ako kasi nung inabutan ko si Pius XII na. Mula hanggang ngayon, wala pang first day may na-elect. Opo. At hindi lumagpas ng 3 hanggang 4 na araw. Yun. So yun yung ating aabangan. Kasi nga, 5 lang 5 balutan lang, lumabas na siya. Well, yan po ang abangan natin. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Okay, God bless you all. Father Francis Lucas ng Catholic Media Network. Bukod sa St. Peter's Square sa Vatican City, inabangan din dito sa Pilipinas ang anunsyo kung may bago ng Santo Papa. Balitang hatid ni EJ Gomez. Ang 84 na taong gulang na si Nanay Marcela, 6 na taong gulang pa raw nang magsimulang magtinda ng mga kandila sa labas ng Antipolo Cathedral. Malalim daw ang pananalig niya bilang isang Katoliko. Isa raw siya sa maraming taong naghihintay sa anunsyo tungkol sa bagong Santo Papa. Aking naabangan sa pagdating ni Santo Papa. Excited din po? Siyempre naman. Talaga po ako'y Katoliko. Bumiyahe naman mula pa sa Makati ang mga siklistang sina John Matthew para magsimba sa Antipolo Cathedral. Kung papipiliin daw siya ng magiging bagong Santo Papa, siyempre si Cardinal Tagle po kasi hindi na Pilipino po siya and malapit siya sa tao. Tsaka sinusuportahan niya rin po yung LGBTQ community. Sa unang round ng eleksyon para sa pagtatalaga ng bagong Santo Papa, itim na usok ang lumabas sa chimney ng Sistine Chapel. 133 kardinal ang bumoto. Kabilang sa kanila, 3 Pilipino. Yan ay sina Cardinal Luis Antonio Tagle, Cardinal Jose Advincula at Cardinal Pablo Virgilio David. Dahil malaking bahagi ng bansa ay Katoliko, marami ang nag-aabang kung sino ang susunod na magiging leader ng simbahan. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.